babanatan nyo ng cyber libel yung tao. No? Ay. And then, harassment yon. Hindi, kasi ano rin yan eh. Ma-absuelto rin niya sa korte. Pero, ang epekto niyan, tinakot nyo para matakot yung iba. Ay, naku, tahimik na tayo. Hindi na tayo baka kasuhan tayo. Putang ina. Tangina sistema to meron tayo. Tayo naman mga kababayan, matakot kayo. Hindi, di tayo dapat matakot. Tayo dapat magalit. Mga ungas yung mga pinagagawa nitong mga to eh. Dapat ang ginawa, linawin sa kababayan. Because talagang dapat linawin. Tinatanong, legitimate yung tanong, nasaan ang Pangulo? Bangkay na ba yan? Patay na ba yan? Nakapreser na ba yan? Kasi may ganong report. May mga nagsasalita. Linawin ninyo para malinaw sa amin kung kayo ay nagsisinungaling o hindi. Because later on, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Hindi, babanatan nyo, cyber libel eh. Bakit? Inutusan kayo, i-cyber libel yung tao. Kaya wala. And it is very clear to us na sa ganyan ginagawa nyo, palapit tayo ng palapit sa revolusyon. Takinang, putang talaga. Palapit tayo ng palapit sa revolusyon. Sige pa! Sige pa ka, sige pa. Tirahin nyo pa ang tao, tirahin nyo pa. Palapit tayo ng palapit hanggang sa magkakahusgahan. Magandang araw po ulit. Ayan na po. Update po ako sa nakikita po ng tarot sa ating gobyerno. Pakita mo po sa akin. Ito po ay ang ating gobyerno ngayon. Ano daw po, ang dami po nagre-request, Madam, anong mangyayari? Ano nakikita mo? Ito na po, atin na pong babasahin. Pakita mo sa akin ang gobyernong ginagalawan ng Pilipinas. Isang tao na ngayon ay nai-involve sa DPWH. DPWH ba? Ang dami pera, ipinamigay, ipinamudmud at alam naman natin po yan. Ito po ay isang tao na mabubuko ang lahat ng mga kasalbahihan at katiwalian kasama ng isang babae at isang lalaki. So it means na ang ating gobyerno ay magiging isang malaking pelikulang pasabog sarsuela na hindi po ako masaya ha, kasi pangit ho ito. Kaya lang, natatawa ko na para itong isang pelikulang sarsuela ng isang bansa kung saan mabubuko na po ang lahat ng mga tunay na may katiwalian, ma-expose po ang tunay na division ng pera saan napunta. At ito po ay magaganap at matutunghayan ng buong mundo. Ang isang katotohanan na tayo, kasi Pilipino po ako so tayo, parte ho ako ng gobyerno, na tayo ay naisahan, or tayo ay nakuhanan, or tayo ay nanakawan ng buong pagsisilbi ng taong ito sa kanyang posisyon. At ang taong ito po ay malapit na malapit sa presidente at sa asawa ng presidente. Ayan po. Ayan po yun po ang kayo na po ang bahalang magano kung sino yan. At ito, wag lang pong susuko ang buong mamamayan para alamin ang katotohanan at marami pa po ang sisingaw na makakasira sa imahen ng nakaupo ngayong presidente dahil ang imahen na ito ay sinisira ng isang tao na mabubuking po sa lahat ng katiwalian at paano ba yon? Pagkukurap ng pera ng taong bayan. Ito po, abangan nyo po ang isang sarsuela na bubungad sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayaman, pero ang ating yaman ay wala sa ating
kaban. Kung hindi, nasa kaban ng 1, 2, 3, 4, 5 tao, ay 6, puro tao. 6 na tao. At kung ito po ay pipiliting alamin, magtatagumpay po ang mga tao na magkakaroon ng concern para trabahuhin na alamin. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang magagaling at magigiting na mapagmahal talaga sa bayan ang makakabuo ng isang malaking panukala na ito ay mabubuking po. Yan. Ituloy lang po. Ano ba yan? Pilipinas, bangon daw tayo. Pero, isang malaking pasabog po ang magaganap dahil marami po ang tutulong para maisakatuparan na muling maibangon ang Pilipinas. Yun naman ang maganda, di ba? Kala ko puro pangit, nakakatakot naman. Sino ito? Nanganganib ang buhay, kinakailangang bantayan ng mamamayang Pilipino ang buhay ng isang lumalaban. Ito po'y abogado. So, ayan, may nagtatangka ng buhay ng isang abogado na gustong ilabas ang katotohanan. So, natatakot ako kasi baka po ito na nag-iisip dahil mabubuking nga siya o mabubuking kung ano pang ginawang mga kasalbahihan. Itong isang nagnanais na ilabas ang katotohanan ay dapat ingatan ng sanlibutan at ipagdasal upang hindi siya mapahamak. Kasi ito ay iisipan ng hindi maganda. Uy, maganda po ito. Nagigising na po nagigising po. Ito po yung pagkagising ng mga taong tulog. Nagigising na po ang mga taong tulog at nais nilang tumulong dito sa isang abogado na ito para itulak sa kamera o itulak ang isang batas na nagpapatupad, nakakalkalin ang lahat ng negatibo dito sa unang lalaki na nakita na malapit sa ating presidente at ating ginang presidente. Lahat may mga taong magigising para makalkal kung ano man yun, kung ano man yung irregularidad na nagawa ng lalaking iyon at kung ano man ang paraan para mabunyag ang dapat mabunyag. Yun po yung mabubunyag lahat. Kahit ano pong pilit pagtakpan nung lalaki na una, ito yung unang lalaki, nasaan na ba yun? Unang lalaki, ito, yung unang lalaki ng tarot kanina, kahit ano po ang gawain niya, wala na po siyang magagawa kung hindi harapin na lang niya ang batas. Dahil marami na ang maglalabasan at marami rin ang titistigo laban sa kanya. Ayan. Again, ito ay isang panawagan para sa isang may edad o aminin na natin, ito ay panawagan upang maibalik ang ating dating presidenteng Duterte, yun, nabubulo na naman ako, sa Pilipinas. At sa ngayon po ay hindi siya nasa magandang sirkulo ng health kasi nga super tanda na ng ating presidente at kailangan na niyang maiuwi. May lalabas na mga testigo, may lalabas na mga tao na muling magbibigay ng kaligayahan sa mga pamilya ng ating dating presidente. Dahil sila ay maglalabas na ng katotohanan. Sila ay magbibigay na ng katotohanan. Walang kasalanan ang dating presidenteng Duterte. Yan. Meron pa. Nako, ito ay isang parang sarsuela again. May mga kwento at may mga drama na lalabas upang mapagtakpan ang kaso ng pagkakalkal
ng mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Nawa ay ito ay wag hayaan ng mga tao upang hindi mabaling doon ang atensyon. Manindigan daw, yan, paninindigan na nakabaliktad, ngayon ay kinakailangan ng harapin upang ang inang bayan, ito yung inang bayan, yung matanda, upang ang inang bayan ay hindi maubusan. At mangyayari na po yan. Ito po ang sinasabi ko noon, nagtarot ako. Huwag nyo nang pakialaman ang pamilyang Duterte dahil sila ay nasa linya ng sinasabi nating universal power. At yung universal power na yon ay tutulungan ng katotohanan. Kasi sa katotohanan yun, makakalaya ang sambayan ng Pilipino upang muling makakuha tayo ng hustisya ng mamamayang Pilipino sa kagipitan. Ayan. Ibig sabihin, lalabas na kung nasaan po ang pera ng ating gobyerno. Kung saan napunta, at dire-diretso na po yan. Mabubuking na po yan, kung sino-sino, saan napunta, anong mga sangay ng gobyerno. At kahit po ito ay ibaling nila sa iba pang mga kaso, hindi na po kasi universe na po ang gumalaw. At universe na po ang nagpasya na kinakailangan ng mabunyag ang katotohanan sa kagipitan ng Pilipinas. Yun na, mali yung balita. Para alam namin na nagsisinungaling kayo o hindi kayo nagsisinungaling o parte kayo ng sindikato, parte kayo ng cover up sa nangyayari, no? Para hindi yung babanatan nyo na cyber libel yung mga tao, tatakutin ninyo. Yan ang hirap tatakutin ninyo. And then what? What are you doing? Tanong na legal yung gustong itanong ng mga tao. Buhay pa ba ang presidente? O katbol yun nandyan? Patay na ba? May mga picture nga Sino naglabas ng picture? Malacanang din Tapos tatakutin nyo ngayon para tumahimik yung mga tao. Mali yun. Mali. Personalan tayo. Putragis. Maling-mali yung ginagawa nyo. Alam nyo mali yung ginagawa nyo Nagiging kasangkapan kayo ng maling sistema, ng maling gobyerno. Ang dapat gawin nyo, linawin ninyo sa tao. Magandang gabi, kami ay kami ay nagpe-press con. Sama-sama kami, lahat ng intel agencies, NICA, NBI, AFP, PNP. Ito ay tungkol sa kalusugan ng presidente, yung kanyang estado. Buhay ang presidente, o kaya patay ang presidente. Sabihin nyo kung ano yung findings. Parang COA lang yan May findings kung ginagago yung pondo ng Pilipinas Kayo, nandiyan kayo para alamin. Ipaalam sa taong bayan lahat. Ay nako. Inutil Gagamitin kayo para arestuhin yung mga nagtatanong nga yung mga tao Ay nako. Masasara kayo. Sa totoo lang. Pag umikot ang gulong, masasara kayo because you are useless and you're allowing yourselves to be part of this syndicate that we call Philippine government. Sa pagnanakaw, alam nyo na nga mali lahat ang ginagawa Kinu-question legal yung mga tanong nila. Ako rin, legal yung tinatanong ko rin. Ano ba, yambing yung tenga? Magkaiba yung tenga. Nung dating bongbong, yung bagong bongbong. Magkaiba yung tangkad. Anong mali doon?